Batako ka ba sa lumpiang Shanghai? Paano kung ang sangkap ito ay nanggaling sa laman ng tao? Kakain ka pa ba? Ating alamin kung paano binigyan ng hustisya ni Nanay Luisa ang pagkamatay ng kanyang anak na punong-puno ng pangarap laban sa mga taong matapobre at nilamon ng inggit sa pamamagitan ng kulam at lumpiang Shanghai. Bata pa lamang ay kinahiligan na ni Vincent ang larong basketball. Sa katunayan, siya nagpapapanalo sa kanilang barangay sa tuwing ginaganap ang liga. 5'5" lamang ang kanyang taas. Bagamat hindi man katangkaran, ay maliksi siyang kumilos at palaging pasok ang kanyang tira. Sa taong 90s, naging sikat si Alvin Patrimonio. Siya ang iniidolo ni Vincent na 17 taong gulang. Pangarap din niyang makasali sa varsity sa paaralan at makakuha ng kursong Bachelor of Science in Physical Education. Sa gayon ay maaari siya makapagturo sa paaralan bilang coach instructor o di kay guro sa pisikal na edukasyon. Kaya't ganun na lamang ang pagpupursige niya makatapos ng pag-aaral upang makatungtong sa universidad at makakuha ng scholarship. Maging si Aling Luisa na kanyang ina ay suportado ang pangarap ng anak. Kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasukan, matustusan lamang ang pag-aaral nito. Naging labandera ang ginang sa araw ng Sabado at Linggo. Nagtitinda rin siya ng pagkain tuwing umaga. Ang specialty niyang lumpiang Shanghai ang binabalik-balikan ng kanyang mga suki. Yun ang dahilan kung bakit napag-aaral niya si Vincent. Ayaw niyang matulad sa kanyang anak na walang pinag-aralan. Nakaranas siya ng pang-aalipusta sa mga tao dahil isa siyang mangmanga. Nakikita mo ba ang paaralan na yan, anak? Gusto kong makapag-aral ka riyan. Ang sabi ni Ginang Sanchez na isang guro sa paaralang yan, may mga basketballista daw na mga mag-aaral dyan. Pwede kang kumuha ng scholarship dyan, anak, sabi ng aking suki. Talaga po? Malapit na rin po ang pagtatapos ng taon. Gagraduate na po ako sa high school. Sana makapasa ako sa exam para makapag-aral ako sa paaralang yan. Ang sabi ni Ginang Sanchez, tutulungan ka raw niya. Ito nga ang form na dapat mong fill up, ano? Binigyan niya ako kanina. Sa susunod na buwan na ang kanilang pagsusulit. Pinapanalangin ko na makapasa ka, anak, upang konti na lang ang ating babayaran. Maging si Vincent ay nagtitinda rin ng lumpiang Shanghai sa kanilang paaralan. Pinapayagan naman siya ng kanyang mga guro sapagkat batid nila ang kahirapan na mag-ina. Lumaki si Vincent na walang kinagis ng ama at wala rin siyang alam tungkol sa pamilya nito. Ang alam lamang niya ay ayaw ng pamilya ng kanyang ama sa kanyang ina. Kaya hindi na siya nagtatanong upang hindi na masaktan si Aling Luisa. Sumapit ang araw ng pagtatapos ni Vincent sa sekundarya. Hindi maitago ang kasiyahan ni Aling Luisa nang makita ang anak na nakasuot ng puting toga. Maging siya ay nagbihis ng bestidang puti na binili pa sa ukay-ukay. Ang gwapo mo naman, anak. Ipinagmamalaki kita. Mahal na mahal ka ni nanay. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal, nanay. Mahal din kita. Napakaganda mo nga po sa suot niyong damit. Naku, 50 lang to, no? Hindi magkamayaw sa tuwa si Aling Luisa nang tawagin ang pangalan ng kanyang anak upang sabitan ng medalya. Pumapalakpak siya habang umaakyat sa entablado. Paika-ika niyang tinahak ang daan patungo sa kinaroroonan ng anak, kung kaya't may ilang tao ang natawa sa kanya. Bagamat karamihan ay humanga kay Aling Luisa dahil biniyayaan siya ng matalinong anak. Maraming natanggap na medalya at parangal si Vincent na hindi niya inaasahan. Mangiyak-ngiyak na isinuot ni Aling Luisa ang mga medalya kay Vincent. Naku, anak, hindi ko sukat akalain na ang dami mo palang medalya. Niyakap ni Vincent ang ina. Kahit kailan ay hindi niya ikinahiya si Aling Luisa
sa kabila ng kapansanan nito. Hindi pantay ang mga binti ni Aling Luisa. Ang isa ay maiksi, kung kaya't kadalasan ay tinutukso siya ng mga bata. Maging ang anak ay naging tampulan din ng tukso. Ngunit palagi niyang pinapangaralan ng anak na huwag lamang pakinggan ang sinasabi ng ibang tao, lalo na't walang ambag sa kanilang buhay. Pinalaki niyang mabuting anak si Vincent. May malasakit sa kapwa, matulungin at higit sa lahat ay mapagmahal. Dahil para sa kanya, si Vincent lamang ang kanyang kayamanan, kung kaya't ibinuhos niya ang lahat ng makakayanan upang ipadama sa anak ang kanyang pagmamahal. Sa tulong ni Ginang Sanchez ay nakakuha ng scholarship si Vincent. Ilang linggo rin ang kanyang hinintay upang malaman ang resulta ng pagsusulit. Walang pagsidla ng tuwa si Luisa nang sabihin ng ginang sa kanya na nakapasa si Vincent sa entrance exam. Hindi naman lahat ng kumukuha ng pagsusulit ay nakakapasa sa scholarship. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat ni Luisa sa guro. Ma'am, maraming salamat po Hindi ko po alam kung paano susuklian ang inyong kabutihan. Naku, Luisa, sadyang matalino lamang ang anak mong yan. Kaya huwag kang magpapasalamat sa akin. O siya, bukas pumunta siya sa paaralan. Huwag ka na rin mag-alala sa uniforme. Meron ang anak ko na hindi na nagagamit. Bago pa yon, ibibigay ko na lang kay Vincent. Sasabihin ko po sa aking anak pag uwi ko. Naku, tsak na magiging masaya yon, ma'am. Siya nga pala. Sa'yo na po yung lumpiang Shanghai. Huwag niyo na pong bayaran Pasasalamat ko na lang po sa inyo. Sabik na umuwi si Aling Luisa matapos maubos ang kanyang paninda. Naabutan niya ang anak na naglilinis ng bahay. Nandilat ang kanyang mga mata nang makitang hawak ng kanyang anak ang lumang baul. Kung kaya't dali-dali niya yung kinuha. Nay, ano po ba to? Sobrang makapal ng alikabok nito. Nakita ko po sa ilalim ng higaan po ninyo. Mga pinaglumaang gamit, anak. Alam mo naman ayokong itapon ang mga bagay na ibinigay sa akin. Lalo't mahalaga. Mga gamit yan na pinaglumaan ng Lola Tasha mo. Alaala ko na lamang sa kanya. Lilinisin ko na lang muna, Nay. Ang dumi-dumi na Ako na maglilinis nito, anak. Ang sabi nga pala ni Ginang Sanchez, pumasa ka sa pagsusulit at may uniforme ka nang maisusuot. Masayang niyakap ni Vincent ang ina dahil sa magandang balitang narinig. Ilang sandali inutusan niya ang anak na maghain na ng kanilang hapunan. Agad na itinago ni Luisa ang baul sa aparador at kinandado yun bago pa siya mapansin ng anak. Ayaw niyang makita muli yun ni Vincent sakaling malaman ito kung ano ang nasa loob ng baul. Matagal na niyang iwinaglit sa kanyang isipan ang mga gamit sa lumang baul sapagkat gusto niyang bigyan ng payapa at normal na buhay ang anak. Hindi makapaniwala si Vincent sa ganda at lawak ng universidad na kanyang napasukan. Nakaagaw ng pansin sa kanya ang mga mag-aaral na naglalaro ng basketball. Agad niyang tinungo ang silid kung nasaan si Ginang Sanchez. Ayon na rin sa sinabi ng ina. Magandang araw po, ma'am. Pinapunta po ako ni nanay. May ibibigay raw po kayo sa akin? Oo. Isukat mo nga yung mga damit. Pati na rin itong sapatos. Magkasing laki lang kayo ng anak ko Kaso ayaw niya sa uniformeng yan. Dahil maiksi raw sa kanya. Maging ang sapatos po? Kasya naman po, ma'am. Maraming salamat po. Laking pasasalamat ni Vincent sa ginanga. Wala nang poproblemahin ng kanyang ina sapagkat may magagamit siya sa eskwela. Matapos na isuot ang uniforme at sapatos, ay agad niyang tinungo ang kanilang silid-aralan. Batid niyang galing sa mayayamang pamilya ang karamihan sa mga estudyante nag-aaral doon. Katabi niya sa upuan si Cesar, kagaya niya na isang scholar.
Maingay ang mga mag-aaral bukod sa kanilang dalawa. Nagbabatuhan pa ng papel ang mga ito at nagkakantyawan na. Hindi sukat akalain ni Vincent na ganoon ang unang araw niya sa klase. Oras ng tanghalian, sumabay sa kanya si Cesar. Binigyan niya ng baon na lumpiang Shanghai ang kaklase. Wow! Ang sarap naman ito! Ito talagang inuuwi ng mga bisita galing sa mga pistahan, ang lumpiang Shanghai. Sino ba nagluto nito? Nakakabiti naman ng 2 piraso. Si Nanay. Katunayan paninda namin yan. Maraming nasasarapan sa luto niya, kaya ang dami niya mga suki. Gusto mo bukas dalhan kita? 3 piso lang naman ang isa. Oo ba? Pasensya ka na, parang mauubos ka na yung baon mo. Nagtawa na ng dalawa habang kumakain ng tanghalian. Nagulat sila nang biglang sumulpot sa kanilang mesa si Philip at ang mga kaibigan nito. Uy! Lumpiang Shanghai! Patikim nga! Yummy! Wala man lamang pasabi na kinuha at kinain nito ang baon ni Vincent. Pinagpasapasahan pa nila ng kanyang mga kaibigan ang sisidlan ng lumpia hanggang sa maubos. Pasalampak pa nitong inilagay sa mesa ang sisidlan habang tumatawa. Bukas magdala ka nito ulit ha? Nagkatinginan sina Cesar at Vincent sa inasal ng kaklase. Tumatawa pa ang mga ito habang papalayo sa kanila. Inubos niya na yung baon mo. Hati na lang tayo sa baon ko. Hayaan mo na lang sila. Baka bago lang nakakain ng lumpiang Shanghai na mura na, masarap pa. Imbis na magalit si Vincent, ay nagpatawa pa ito sa kaibigan. Ngunit lihim na nakaramdam ng pagkainis ang binatilyo dahil sa bastos na pag-uugali ng kaklase. Hindi niya akalain na karamihan sa mga mag-aaral doon ay may ganoong pag-uugali. Wari niya spoiled lamang ang mga ito, kaya ganun sila. Kinumusta ni Luisa ang unang araw ng anak sa eskwela. Mababanag ang pananabik sa kanyang mukha na marinig ang kwento ng kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang si Vincent. Ayaw rin niyang mag-alala pa ang ina. Ayos naman po, Nay. May kaibigan na po ako, si Cesar. Nagustuhan nga po nung mga kaklase kong lumpiang Shanghai na baon ko eh. Talaga ba, anak? Sige, bukas dadagdagan ko ang baon mo para naman mabigyan mo sila. Wag na, Nay. Itinda mo na lang yan. Hindi rin po kasi ako pwedeng magtinda roon kasi pagagalitan ako ng ibang guro. Hindi na katulad ng dati. Napangiti na lamang si Luisa sa anak habang nilalabhan ang uniforme nito. Mababanaag ang kasiyahan sa kanyang mukha dahil natupad ang isa sa kanyang pangarap para sa anak, ang makapag-aral sa kolehiyo. Palaging nanonood si Vincent ng ensayo sa basketball sa tuwing tapos na ang kanilang klase. Tumalbog ang bola patungo sa kanya habang siya'y nakaupo. Nasalo niya yun. Napangiti siyang tinanawang ringa. Ilang sandali ay sinut niya ang bola at pumasok ito sa ringa. Laking gulat niya nang pumalakpak ang mga estudyanteng nanonood ng basketball. Uy, 3 points yun ah! Ang galing mo pala! Nakachamba lang siguro. Maging ang coach ay pumalakpak kay Vincent at pinuntahan siya nito. Sinabi ng coach na maaari siya mag-try out sakaling makasali siya sa team. Pagkarinig ni Vincent ay halos tumalon siya sa tuwa. Isa-isa nang natutupad ang kanyang mga pinapanalangin. Gaya ng sinabi ng coach ay pumunta si Vincent. Naglaro sila ng ibang miyembro ng team. Humanga si Coach Jose sa kanya dahil sa angkin niyang liksi at pagdedepensa. Pasok din lagi ang kanyang mga tira. Habang nanonood sa kanila si Philip ay napaismi nito. Mababanag ang pagkairita sa mukha nito nang marinig na bagong miyembro na ng team si Vincent at makakasama na nila sa pag-ensayo. Nakachamba ka, bata! Ngunit hindi ganun kadali ang sumali sa team ko. Lalo na, ako ang leader. Naintindihan mo?
Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Kagaya nila. Marami silang pinagdaanan bago ako pumayag na manatili sila sa team. Ang ayaw at hindi sumusunod sa patakaran ko ay out. Ano bang patakaran? Gayong sinabi ni coach na kasali na ako. Basta marami. Kung ayaw mo mawala ang scholarship mo, kinakailangan sundin mo ako. Kung hindi, out ka sa team. Out ka na rin sa paaralan na ito. Ganun lang kasimple. Ginawa nilang tagabitbit ng kanilang mga gamit si Vincent. Gayunman ay nag-aaral ng mabuti ang binatilyo. Pinagsabay niya ang pag-iensayo at pag-aaral. Kinakailangan niya magtiis hanggang siya ay makapagtapos. Hindi niya sinabi sa kanyang ina na ginagawa siyang katulong ni na Philip at ng grupo nito. Ayaw rin niya magsumbong sa kanilang coach dahil marunong magkunwari si Philip. Mabait ito kapag kaharap ang kanilang coach, ngunit tuso kung silang team lamang. Ginabi sa pag-uwi si Vincent galing sa paaralan. Pagod na pagod siya kung kaya't agad siyang humiga sa kanyang tinutulugan nang hindi man lamang nakapaghapunan. Naawa ang kanyang ina sa anak. Ginising niya ito, ngunit mahimbing na itong natulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Vincent upang umalis ng bahay. Anak, mag-agahan ka muna. Kagabi hindi ka nakapaghapunan eh. Pasensya na po. Nanibago lang siguro ako sa pag-iensayo. Nahihirapan ka ba anak? Napapansin ko kasing nangangayayat ka eh. Kapag nahirapan ka, maari ka namang humito sa pag-basketball eh. Ayos lang po ako, Nay. Kaya ko po to. Ayaw huminto ni Vincent sa pagbabasketball dahil malaking tulong ang kanyang allowance. Hindi naman siya nahihirapan na pagsabayin ang pag-aaral at bilang isang manlalaro, kundi ang mga utos ng grupo ni Philip ang siyang nakakapagod para sa kanya. Madalas siyang kinukutusan ng mga ito sa tuwing hindi niya kagad nasusunod. Sumapit ang araw ng palarong pambansa. Malakas na sigawan ang umaalingaw sa loob ng gym. Kalaban nila ang kupunan ng ibang paaralan. Dahil sa liksi ni Vincent ay siya nagpapanalo sa kanilang team at siya rin ang nakapagbigay ng maraming puntos. Ang kanyang pangalan ang isinisigaw ng mga mag-aaral. Maging ang kanyang coach ay labis ang paghanga sa kanya. Bagamat siya ang pinakamaliit sa kanilang team. Dahil sa husay na ipinakita ni Vincent, ay natabunan ng galing ni Philip. Kung kaya't ganun na lamang ang matalim na titig nito sa binatilyo. Nakatanggap ng parangal si Vincent bilang top scorer at best player of the game. Ilang sandali napansin niyang masamang tingin ni Philip sa kanya. Kung kaya't nilapitan niya ito. Philip, magka-team naman tayo. Kaya lahat tayo magaling. Huwag ka kasing epal. Simula nang sumali ka sa team, ikaw na lang parati nakikita ni coach. Hindi naman. Ikaw nga tong magaling sa depensa eh. Nanalo tayo dahil sa teamwork. Huwag mo nga akong sambitan ng mga matalinhaga mong salita. Nakakarindi. Hindi yan uubra sa akin, tol. Sadyang mapapil ka lang talaga. Pagkasabi noon ay kagad siyang tinalikuran ni Philip. Masaya naman siyang sinalubong ni Cesar at pinagmamalaki ng kaibigan. Grabe, ang galing mo. Tinaob mo yung mayabong na Philip na yan. Buti nga sa kanya. Ikaw na ngayon ang iniidolo sa ating paaralan. Nako, hindi ah. Baguhan lang ako. Kaya kinakailangan ko pang mag-ensayo. Tsaka magaling na yan si Philip. Nakatatak ng pangalan niya sa paaralan. Hindi na mababago yun. Marahil sinuwerte lang ako. Ang humble mo naman. Sabihin mo na lang kasi magaling ka na, matalino pa. Hindi ka gaya ng iba dyan. Dinadala lang sa angas at yaman. Obob naman. Shhh! Ang bibig mo. Baka marinig ka. Patay tayo niyan. Nagtawa na ng magkaibigan. Ilang sandali nilapitan sila ni Ginang Sanchez at kinausap. Namumutawi sa mukha ng Ginang ang kasiyahan. Siguradong tatalo na naman sa tuwa itong si Luisa. Nakaka-proud ka, Vincent. Ipagpatuloy mo lang yan. Hindi magtatagal eh. May aahon mo rin ang iyong ina sa kahirapan.
Simula na makapag-aral si Vincent sa universidad, ay tila tumayong ina niya ang ginang sa paaralan. Simula ng elementarya siya, ay suki na ito ng kanyang ina. Kaya batid ng ginang ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina upang mapalaki at mapag-aral lamang siya. Paminsan-minsan ay inaabutan siya ng ginang ng baon. Bilang sukli ay nililinis niya ang silid-aralan nito at dinadalhan niya ng paborito nitong lumpiang Shanghai. Dahil sa kanilang pagkapanalo ay nagpahanda si Coach Jose ng hapunan. Nagsalo-salo sila sa pagkain kasama ang ibang guro. Walang bukang bibig ang mga ito, kundi ang liksi at ang galing ni Vincent. 2 taon nang hindi nila nasusungkit ang gold medal. Ngunit dahil sa husay ni Vincent, ay nakuhang muli ng paaralan yon. Labis ang pagkainis na nararamdaman ni Philip habang matalim na tinititigan ng binatilyo. Tahimik lamang na kumakain si Vincent. Pagsisisihan mong sumali ka sa team. Dahil sa'yo, nawala ng tiwala ang teammates ko sa akin. Pabulong na tugon ni Philip sa binatilyo. 3 taon ang tanda ni Philip kay Vincent. Ngunit magkaklase sila sa ibang subjects. Dahil dinadrop out niya ang asignaturang hindi niya makayanan. Wala naman itong problema sa pera. Kung kaya't kahit ilang taon man siyang pabalik-balik sa paaralan, ay ayos lamang sa kanya. Hindi tulad ni Vincent na kaya niyang ipasa ang mga asignatura kahit abala sa pagiging manlalaro. 10:00 ng gabi na matapos ang salo-salo. Sumabay si Vincent kay Coach Jose at Ginang Sanchez sa pag-uwi. Dito na lamang po ako. Maraming salamat po, ma'am. Coach Jose, sa paghatid. Ang dilim naman ng iskinita. Samahan ka na lang namin. Malayo-layo pa naman ang lalakarin mo. Ayos na po. Huwag na kayong mag-alala pa. Kaya ko na po. Tsaka sanay naman po ako sa lugar na to. Salamat po ulit. Sige, mag-ingat ka, Vincent. Congratulations ulit sa'yo. Hindi na nagpahatid pa si Vincent sa kanilang bahay. Hindi na rin naman makakapasok ang sasakyan sa iskinitang yon. Kinakailangang lakarin lamang. Ilang sandali ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya sa pag-aakalang si Coach Jose at Ginang Sanchez ang nagmamay-ari ng mga aninong kanyang nakikita. Bigla siyang nagulat ng may matigas na bagay na tumama sa kanyang noo. Dahilan na mawalan siya ng malay. Nagising si Vincent nang buhusan siya ng malamig na tubig. Nakatali ang kanyang mga kamay at mga paa habang nakaupo siya sa silya. Inilibot niya ang kanyang paningin. Madilim ang lugar na yun. Sa hinuha niya ay nasa lumang gusali siya. Sino kayo? Bakit niyo ako dinala rito? Pakawalan niyo na ako, pakiusap. Hinihintay na ako ni nanay sa bahay. Umiiyak na nagmamakaawa si Vincent. Ngunit sunod-sunod na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ilang sandali ay hinila ang kanyang buhok dahilan na siya'y napatingala. Tila matutuklap ang kanyang anit sa lakas ng lalaki. Marami kang kasalanan, boy. Dahil sa'yo, pinagtatawanan na ako ng mga tao. Dahil sa'yo, ang baba ng tingin nila sa akin. Ang medalya na lang ang may pagmamalaki ko sa aking mga magulang. Ngunit nung dumating ka, wala na akong silbi sa kanila. Hindi kita maintindihan. Pakiusap, kalagan mo na ako. Maawa ka sa akin. Mahirap lang po ako. Wala kaming pera na pang tubos. Hindi ko naman kailangan ng pere. Gusto ko, mawala ka sa akin landas. Namilog ang mga mata ni Vincent nang makita na may hawak na muriatic acid ang nakatakip na mukha na lalaki. Ibinuhos yun sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng pag-init ng kanyang katawan. Naramdaman niyang napaso ang kanyang anit dahilan na nalagas ang kanyang mga buhok. Malakas na palahaw ang pinakawala ng binatilyo. Ngunit binusala ng kasama nito ang kanyang bibig
Kinalas ang mga tali sa kanyang katawan at kinaladkad siya patungo sa gitna. Paulit-ulit siyang sinisipa ng mga kalalakihan hanggang sa mamilipit siya sa sakit. Hindi ako naaawa sa pag-iyak-iyak mong yan. Sa katunayan nga natutuwa pa ako makitang nahihirapan ka. Wala pang ipinanganak para talunin ako. Kaya kung sino man ang humarang sa landas ko, parurusahan ko. Hinang-hina na niyakap na lamang ni Vincent ang sarili. Tanging ang mukha ng kanyang ina ang kanyang iniisip habang siya'y pinapahirapan ng mga lalaking hindi niya kilala. Maya-maya'y kinaladkad na naman siya patungo sa maruming banyo. Ninudngod ang kanyang mukha sa loob ng maruming inodoro. Hindi makayanan ni Vincent ang baho, kung kaya't itinaas niya ang kanyang ulo. Aba, palaban ka, boy! Gusto mo bang magbanlaw? Inutusan nito ang kanyang mga kasamahan na dalhin sa drum ang binatilyo. Dooy nilublob nila ang ulo ni Vincent hanggang sa mahirapan itong huminga. Habol-habol ang paghinga ng binatilyo sa tuwing iniaahon siya sa tubig. Maawa na kayo sa akin! Wala akong kasalanan sa inyo! Sigaw niya. Ngunit pinagtatawanan lamang siya ng mga ito habang nakikita siyang nahihirapan. Maya-maya'y hinila na naman siya patungo sa gitna ng gusali. Salita ng mga ito sa pagpalo ng matigas na kahoy sa katawan ng binatilyo. Hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang ilong at bibig. Tanging masasayang alaala nila ng kanyang ina ang sumasagi sa kanyang gunita. Habang unti-unti siyang nawawalan ng malay. Pumatak ang kanyang mga luha bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang sandali huminto sa paghinga si Vincent at tuluyan nang nawalan ng buhay. Sinipa-sipa pa siya ng mga kalalakihan upang siguraduhin kung patay na nga ito. Pinulusuhan pa ng isang lalaki ang kanilang biktima at nakumpirmang nalagutan na ito ng hininga. Maghukay kayo, bilis! Baka may makakita pa sa atin! Agad na naghukay ng lupa ang mga kalalakihan kasama ng taong nag-utos sa kanila. Ngunit napatigil sila sa kanilang ginagawa nang maaninag ang ilaw na nanggagaling sa flashlight. Dumapa sila at nagkubli sa mayayamong na damuhan. Napansin nila na may taong napadaan sa lugar na yon. Ngunit dumiretso rin nang wala itong nakitang tao. Iwanan lang natin siya dito bago pa may makakita sa atin. Hindi naman nila matutukoy kung sino ang salarin. Basta walang bakas na maiiwan. Hubaran nyo na lang para sabihin na pinagdiskitahan ng mga tambay. Agad na sinunod ng mga kasamahan nito ang sinabi ng kanilang amo. Ilang sandali ay nilinis nila ang lugar at ang bangkay na animoy walang nangyari. Samantala, hindi mapakali si Aling Luisa dahil maghahating gabi na ay hindi pa nakakauwi ang anak. Hindi siya nakapanood ng laro ng anak dahil nilagnat siya dulot ng matinding pagod sa paglalabada at biglang naulanan sa daan. Nang makayanan na niyang makatayo, ay lumabas siya ng bahay upang sunduin sa labasan ng anak. Subalit wala pa rin ito. Nakaramdam ng hindi pangkaraniwang kaba si Aling Luisa. Iniisip na baka may nangyaring masama sa kanyang anak. Hinintay pa niyang muli ang pagdating nito. Hanggang sumapit ang umaga, ay hindi pa rin dumarating si Vincent. Kahit hindi pa lubusang mabuti ang pakiramdam, ay tinungo niya ang paaralan kung saan nag-aaral ang anak. Nagkataon na walang pasok dahil pinagpahinga ng prinsipal ang mga manlalaro at mga estudyante dahil sa naganap na palaro. Maging ang mga guro ay nagpahinga rin. Inabangan na lamang ni Aling Luisa si Ginang Sanchez sa pwesto nito kung saan siya nagtitinda ng pagkain. Natanaw niya ang kotse ni Ginang Sanchez na papalapit sa kanya. Masaya siyang binati ng guro dahil sa pagkapanalo ng anak. Ma'am, nag-aalala po ako eh.
Hindi pa po umuwi si Vincent hanggang ngayon. Nakita niyo po ba siya sa paaralan? Hinatid namin siya ni Jose kagabi matapos ng salo-salo. Mga bandang 10:00 yun. Ma'am, tulungan niyo po ako mahanap ang anak ko. Baka ano na po nangyari sa kanya. Hindi po siya nakauwi ng bahay Agad na pinasakay ni Ginang Sanchez si Luisa sa sasakyan at tinungo ang pulisya. Umiiyak na nagmamakaawa ang ginanga upang hanapin ang kanyang anak na si Vincent. Lahat ng kanyang mga kasamahan ay tinanong ng mga pulis. Ngunit walang sino man ang makapagsabi kung nasaan si Vincent. Umuwi ng luhaan si Aling Luisa. Ngunit napansin niya ang bahid ng dugo sa pader sa eskinita, patungo sa kanilang tinitirhan. Ipinagbigay alam niya yun sa kapulisan. Ngunit maliban doon ay wala silang nakitang bakas. 2 araw na hindi nakatulog si Aling Luisa dahil sa pagkawala ng anak. Mugtong-mugto ang kanyang mga mata dahil sa labis na paghihinagpis. Anak, hinihintay ka na ni nanay. Nasaan ka ba ngayon? Magparamdam ka sa akin. Nanginginig na nagsindi ng kandila si Aling Luisa sa altara at nagdasal. Sinasambit niya ng paulit-ulit ang pangalan ni Vincent. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumagi sa kanyang mga balintatawang mayayabong na damuhana. May mga patak ng dugo at bangkay na nakadapa. Aalis na sana siya upang tunguhin ng pulisya. Ngunit sinalubong siya ng 2 pulis sa daan. Kinausap siya ng mga ito dahil maaaring ang anak niya natagpuan sa talahibana malapit sa abandonadong gusali. Nangangamoy na ang bangkay kung kaya't nakaagaw pansin yun sa mga taong dumaraan. Nanginginig na naglakad si Aling Luisa patungo sa bangkay na natagpuan ng mga pulis. Halos himatayin siya na makita ang kalunos-lunos na sinapit ng anak. Nakadapa ito, katulad ng sumagi sa kanyang isipan. Pinatihaya ng mga pulis ang katawan ng biktima. Lumulobo na rin ang mukha nito at ibang bahagi ng katawan. Nasa stage of decomposition na ito. Hubot-hubad at halos maga ang buo nitong katawan. Nakilala ni Aling Luisa na si Vincent Yona dahil sa malaking peklat ito sa kanyang tuhod. Nadulot ng pagkapaso ng mantika noong siya'y nasa elementarya pa lamang. Ganun na lamang ang palahaw ng ginanga. Hindi niya inaasahan na yun ang sasapitan ng kanyang anak. Sa kabila na naging mabuti itong bata. Vincent, anak! Sino may gawa nito sa'yo? Hindi ba tapan ang buhay ng anak ko? Isa siyang mabuting tao! Mga hayop sila! Sinong pumatay sa anak ko? Ilang sandali ay nawalan ng malay si Aling Luisa dahil sa matinding paghihinagpis sa pagkamatay ni Vincent. Walang naging sospek ang mga pulis dahil walang naiwang fingerprints maliban na lamang sa mga bahid ng dugo ng biktima. Paulit-ulit na tinanong ng mga pulis sina Philip at ang iba nilang kasamahan. Ang tanging sinasabi nila ay wala silang alam. Dahil sumabay ito sa kanilang coach at kay Ginang Sanchez. Maging ang mag-asawa ay inimbestigan din ng mga pulis. Ngunit naging malinaw na hindi sila ang sospek dahil sa bahid ng dugo sa pader kung saan papauwi na si Vincent. Mangiyak-ngiyak din si Ginang Sanchez sa sinapit ni Vincent. Hindi rin siya makapaniwala na mangyayari ito sa binatilyo. Nagising si Aling Luisa sa klinika. Agad itong bumangon at tinungo ang kinaroroonan ng anak. Magpahinga ka muna, Luisa. Makakasama sa'yo yan. Ilang araw ka na rin hindi nakatulog at kumakain. Gusto ko makita ang anak ko, Ma'am.
Gusto ko muna siyang yakapin bago siya imbalsamuhin. Pakiusap, gusto ko makita si Vincent. Umahagulgol na nagmamakaawa si Luisa sa ginang. Kung kaya't sinamahan niya ito sa morgue. Pinapasok nila si Aling Luisa at dooy nanginginig ang kanyang katawan habang nilalapitan ng anak. Anak, si nanay to. Patawarin mo ko. Wala ako sa panahon na humihingi ka ng tulong. Wala ako sa panahong nagmamakaawa ka sa mga hayop na gumawa nito sa'yo. Sisiguruhin ko pagbabayaran nila ang kahiyupan na to. Pinahid niya ng panyo ang mga natuyong dugo sa kamay at kuko ng anak. Maging sa mukha nito. Agad niyang itinago sa bulsa ang panyo at lumabas ng morgue. Binuro lang bangkay ni Vincent sa maliit na dampa sa kanilang tinitirhana. Nakiramay ang kanyang teammates, mga guro, lalo na ang kaibigan niyang si Cesar. Bro, akala ko ba'y lilibre mo pa ako? Hindi ko akalain na ganito mangyayari sa'yo. Mangiyak-ngiyak na kinausap ni Cesar ang kaibigan na nasa loob ng kabaong. Maging ang kanyang teammates ay sumilip sa kanyang bangkay. Isa-isang tinignan ni Aling Luisa ang mga mukha ng mga taong bumisita sa burol ng anak. Ilang sandali nagpaalam na ang mga ito upang umuwi. Ngunit nagpaiwan ng kaibigang si Cesar upang samahan ang naghihinagpis na ina ni Vincent. Sobrang bait po ni Vincent. Kahit nga po alam ko nahihirapan na siya, hindi pa rin siya nagrereklamo. Sa katunayan nga po, tinuturuan pa niya ako sa tuwing meron po kami pagsusulit. Bilib po ako sa katalinuhan niya at kasipagan niya sa pag-aaral. Ikaw pala si Cesar na palagi niyang kinikwento sa akin. Ang palaging bumibili ng lumpiang Shanghai. Opo. Ang iba nga po kinukuha na lang yung baon niya nang walang paalam eh. Hindi man na magsabi na gusto ang lumpia. Ang daming pera, pero ayaw bumili. Madalas nga po kinakawawa ng grupong yun si Vincent eh. Ayaw naman po niya magreklamo kasi natatakot po siya na baka mawala raw po ang scholarship niya kapag nagsumbong siya. Sino ang kumakawawa sa anak ko? Inuutusan lang po siya ng mga teammates niya. Yun daw po ang patakaran nila eh. Kapag bago sa team, kinakailangan muna raw po tigalinis ng quarters nila tsaka ng banyo at ang iba pa. Ilang araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin umuusad ang kaso sa pagkamatay ni Vincent. Nadismaya na si Aling Luisa sa mga kapulisan sa bagal ng hustisya. Pakiramdam niya ay nawawala na siya ng pag-asang makamit yun. Hinihintay na lamang ni Aling Luisa na mailibing ang anak bago hanapin ang may kagagawa noon sa kanya. Araw-araw na kinakausap ng ginang ang kabaong ng anak habang sinasambit ang mga Latin na kataga. Pumapatak ang kanyang mga luha sa kabaong habang kuyom ang kamao. Gusto niyang malinawan kung bakit yun ang sinapit ni Vincent. Anak, iparamdam mo kay nanay kung paano kanila pinahirapan. Ipakita mo kay nanay ang mga mukha ng mga taong gumawa nito sa'yo. Mula sa araw ng iyong libing, pinapangako kong hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa kanila. Araw ng libing, hindi makapaniwala ang mga tao nang bigla na lamang may mga itim na ibon na palipad-lipad sa himpapawid habang isinisilid ang kabaong ni Vincent sa nityo. Maging ang mga itim na paro-paro ay nagsikalat sa paligid. Matapos ang libing ay nawala rin ang mga ito. Nagpaiwan si Aling Luisa sa sementeryo hanggang sumapit ang hapon. Hindi pa niya matanggap na patay na ang nag-iisa niyang pag-aasa upang mabuhay. Bumabalik sa kanyang gunita kung paano siya lambingin ng anak. Mga kwento ni Vincent tungkol sa kanyang mga pangarap. Lumuluhod na umiiyak si Aling Luisa sa harapan ng nityo.
habang niyayakap ang larawan ng anak. Punong-puno ng galit at pagtangis ang kanyang puso sa pagpanaw ni Vincent. Kinaumagahan ay agad na nag-impake si Aling Luisa upang lisanin ang bahay kung saan sila naninirahan. Dinala niya ang lahat ng mga medalya at tropeyo ng anak. Walang nakakaalam ng mga kapitbahay kung saan siya patutungo. Maging si Ginang Sanchez ay nagtaka kung nasaan na napagawi si Luisa dahil hindi na rin niya nakikita ito. Ang tagal kong nanahimik sapagkat ayoko maranasan ng aking anak na kutsain at kamuhian dahil sa lumaki sa magkaibang kinagisnan. Pinalaki ko siya at namuhay kami ng normal. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa karahasan ng mga tao. Tinungo ni Luisa ang luma nilang tirahan na malapit sa bundok. Malayong malayo sa mga tao. Nagmula si Luisa sa pamilya ng mga mangkukulam. Ngunit buhat nang makilala niya ang ama ni Vincent, ay pinili niyang magbagong buhay. Subalit iniwan rin siya nito nang malaman ang totoo niyang pagkatao. Nang mapag-alaman niyang siya ay nagdadalang tao, ay mas minabuti niyang mamuhay ng normal hanggang sa mailuwal niya ang anak. Marami na rin siyang pinagdaanan bilang isang mangkukulam. Marami na rin siyang napatay. Ngunit dahil sa nabiyayaan siya ng sanggol, ay minabuti niyang gawin ang tama. Nakihalubilo siya sa mga tao hanggang magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho sa kalenderya. Ngunit sa kasawiang palad, namatay ang matandang may-ari. Bagaman natutunan niya roon ang sangkap ng lumpiang Shanghai na pumatok naman sa kanyang mga mamimili. Simula noon ay yun na ang kinabubuhay nilang mag-ina. Nanumbalik ang pagiging agresibong mangkukulam ni Luisa dahil sa sinapit ng anak. Kinuha niya ang mga gamit sa lumang baul, maging ang panyo na may bahid ng dugo mula sa katawan ng yumaong si Vincent. Sa pamamagitan doon, pahihirapan niya ang mga tao na pumaslang sa anak. Nagsindi siya ng itim na kandila at iniligay yun sa bawat linya ng hugis triangulo. Pinatakan rin niya ng nalulusaw na kandila ang panyo. May kinuha siyang litrato ng mga kakilala ng kanyang anak. Kasama na roon ang litrato sa paaralan ni Vincent. Mga kuha kasama ng mga teammates niya, guro, kaibigan, at kung sino-sino pang kakilala. Kapag tumigas ang ipinatak niyang nalusaw na kandila sa mukha ng taong nasa litrato, ang ibig sabihin doon ay hindi siya ang salarin. Ngunit kung hindi yun tumigas, ibig sabihin ay may ginawa itong di ka nais-nais sa kanyang anak. Nagdasal ng orasyon si Luisa sa harapan ng mga litratong kasama ang larawan ni Vincent. Ilang sandali ay isa-isa niyang pinatakan ng kandila ang mga mukha ng mga ito. Naghintay siya ng 2 minuto bago tinignan ang resulta. Naminog ang kanyang mga mata nang mapansin na 5 patak ang nalulusaw at hindi dumikit sa mga mukha ng taong nasa litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang makita kung sino-sino ang mga salarin sa pagpanaw ng kanyang anak. Mga hayop sila. Bumisita at nakilibing pa. Nakisimpat siya pero mga ahas. Mga hayop! Anong kasalanan ng anak ko sa inyo? Gumagulgol na niyakap ni Luisa ang litrato at medalya ng anak. Hinding-hindi pa siya nagkakamali sa paraan na yun upang tukuyin ang salarin. Mula pa yun sa kanyang lola hanggang sa ginagawa niya noon pa man. Pinaghandaan ni Luisa ang kanyang paghihiganti. Ginamit niya ang itim na kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Wari niya'y dahil sa salapi ay mailap ang hustisya sa mga dukhang katulad nila.
Pinagdikit-dikit ni Luisa ang mga larawan ng mga taong kumitil sa buhay ng kanyang anak. Inilatag niya ito sa panyo, kung saan naroon ang dugo na sanhi ng paghihirap ni Vincent. Sa panahon ng pagdadalamhati ng pusong Zoe, ako'y nananalangin na bigyan ng karampatang parusa ang taong halangang kaluluwa. Sa pagkamatay ng aking anak na si Vincent, ako'y nananaghoy. Dinggin ng aking hiling. Sana'y pumaslang sa kanya'y huwag patahimikin. Paulit-ulit na sinasambit ni Aling Luisa ang mga katagang yun at mga salitang siya lamang ang nakakaintindi. Itinataas niya ang 2 kandila at sabay na ipinatak ang mga nalulusaw na kandila sa mga mukha ng taong nasa larawan. Halos butil-butil ang pawis ni Joshua nang maramdaman ang init ng kanyang katawan. Hindi siya nakapag-ensayo ng araw na yun sa basketball dahil hirap siyang makabangon. Uminom na siya ng gamot, ngunit hindi pa rin napapawi ang sakit ng kanyang kalamnan. Kaya't dinala siya sa ospital ng kanyang mga magulang. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang doktor na kanyang kaharap. Kawangis ni Vincent na nooy nakangisi sa kanya. May hawak itong injection na ang laman ay dugo. Lumalapit ito sa kanya at pilit na hinahawakan siya sa braso upang iturok yun. Malakas na sumigaw si Joshua upang humingi ng tulong. Habang nagpupumiglas na makawala sa doktor na kawangis ni Vincent. Maya-maya'y bumukas ang ilaw at bigla niyang iminulat ng kanyang mga mata. Habol-habol ang kanyang hininga dahil isa lamang yung masamang panaginip. Oh, Tol, kumusta ka na? Ano nangyari sa'yo? Bigla ka lang tumira dito sa ospital. Tol, nagmumulto lang mo akong na yun. Napanaginipan ko siya. E di sana minuto rin niya ako. Kakanood mo yan ng horror movies eh. Huwag kasi masyado magkape para mabawasan naman yung nervyos mo. Tinawanan na lamang niya ang kaibigan habang ikinukwento sa kanya ang masama nitong panaginip. Ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang sandaling maninaw ang isang lalaki na animoy kamukha ni Vincent. Dumaan ito sa bandang pintuan ng kwarto ni Joshua. Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata dahil imposible ang kanyang nakita. Ilang sandali ay dumating na ang rasyon na pagkain. Iniabot kay Joshua ang pinggan na may lamang kanin at ulam. May lumpia pa itong kasama. Nakayanan na niyang umupo kung kaya't agad na rin siyang kumain. Isinubo niya ang lumpia, ngunit namilog ang kanyang mga mata nang makita na bigla itong naging daliri ng tao at punong-puno ng dugo. Naitapon niya ang pagkain dahil sa pagkagulat. At tinignan ng lumpia kung talagang daliri nga yun, katulad sa kanyang nakita. Ngunit tanging lumpia lamang ang nasa sahig. Tol, binabagabag na yata ako ng aking konsensya. May konsyensya ka pala. Huwag kang manghinaing sa mokong na yun. Hindi nga tayo nakulong eh. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Natabunan na ang kaso niya, Tol. Huwag ka naman problema. Itiko mo lang ang bibig mo. Kailangan ko na umalis. Baka hinahanap na ako ni Coach. Dahil naging maayos na ang pakiramdam ni Joshua, ay pinayagan na siyang makauwi ng doktor. Tanging ang driver na lamang niyang sumundo sa kanya. Lula ng sasakyan, ay dinala siya ng driver sa hindi pamilyar na lugar. Ilang sandali ay may nalanghap siyang hindi kanais-nais na amoy, kung kaya't nawalan siya ng malaya. Nagising siya sa isang lugar na halos pinaliligiran ng mga puno. Wala na rin doon ang kanilang driver na sumundo sa kanya. Nakatali ang kanyang mga kamay at mga paa. Napansin niya ang kanilang mga larawan na nakasabit sa dingding. Mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sino ka? Anong gagawin mo sa akin? Huwag kang maingay.
Baka magising ang anak ko. Mahimbing siyang natutulog. Ayaw na ayaw pa naman niya na maingay. Pag nagising siya, puputulin ko ang matabil mong dila. Galit na inilapat ni Luisa ang patalim sa pisngi ng binata, kung kaya't natakot siya sa babae. Huwag kang mag-alala. May kasama ka naman dito. Kaya hindi ka malulungkot. Umamin na rin siya kung sino-sino ang mga kasama ninyong pumaslang sa anak ko. Itinuro ni Luisa ang kaibigan nitong si Omar na nooy dumurugo ang pisngi. Nilalabasan ng uod ang laman nito dahil una niyang kinulam ang binata bago dinala roon sa pamamagitan ng paghipnotismo sa taong kakilala nito. Sadyang mapanganib namang kukulam si Luisa dahil kaya niyang ilipat ang kanyang kaluluwa sa astral na katawan ng ibang tao sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. Kaya rin niyang linlangin ang pangkaraniwang paningin ng mga tao sa tulong ng ritual. Hiniwa niya ang laman ni Omar sa pisngi, kung kaya't ganun na lamang ang palahaw ng lalaki. Hindi ito naaawa dahil nilamo na siya ng kanyang galit. Maawa na po kayo sa amin. Pakawalan mo na kami rito. Umiiyak na nagmamakaawa si Joshua. Halos maihina siya sa takot nang makita ang ginagawa ng babae sa kanyang kasama. Awa? Naawa ba kayo ng magmakaawang anak ko sa inyo? Anong kasalanan niya? Ba't niyo siya pinagkaitan ng buhay? Tanging nangangarap lamang siya na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ako naaawa sa mga halangang bitukan kagaya ninyo. Tinadtad ng pinong-pino ni Aling Luisa ang laman ng kanyang nakuha kay Omar. Kumuha siya ng balot ng lumpia at inilagay doon ang tinadtad na laman. Ibinuka niya ang bibig ni Joshua at pilit na pinapakain sa lalaki ang lumpiang kanyang ginawa. Nababaliw ka na! Malakas siyang sinapok ni Luisa gamit ang kaldero dahil sa inis. Pilit na sinusubo ng ginang ang lumpia sa binata at pinalululo nito sa kanya. Hindi ba't pati pagkain ng anak ko inuubos ninyo? Kaya't biglang nangayayat ang katawan niya. Hayan, ubusin mo! Wala na sa tamang katinuan si Aling Luisa. Ang nooy mabait at mapagmahal na ina ay napalitan ng malahalimaw na pagkatao. Nag-init siya ng tubig at ibinuhos yun sa ulo ni Joshua. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ng binata dahil napapaso ang kanyang balat. Umiiyak habang tumatawa ang ginanga. Halos umalingaw-ngaw ang sigaw ni Joshua sa kagubatan, ngunit walang makaririnig sa kanya. Binusala ng kanyang bibig upang hindi na ito magingay. Samantala, nagising ang driver na masakit ang kanyang katawan. Naroon siya sa sasakyan na nakaparada malapit sa ospital. Tinignan niya ang kanyang relos at mag-aalas 8 na ng gabi. Naalimpungatan siya kung kaya't dali-dali niyang tinungo ang ospital at agad na nagtanong kung nasaan na ang silid ng kanyang amo. Subalit pinagsabihan siya ng nurse na nakalabas na ang kanyang sinusundo. Walang maalala ang driver. Ang tanging alam lamang niya ay mahimbing ang kanyang pagkakatulog. Nangihina si Joshua dahil sa kanyang paso sa ulo. Napapansin niyang hindi na gumagalaw si Omar. Halos magnas na rin ang mukha nito dahil sa mga sugat. Hindi niya lubos maisip na magagawa yun sa kanila ng ina ng kanilang pinaslanga. Ilang sandali napansin ng binata na isinasalang ni Luisa ang 3 litrato sa kandila. Kasabay nun ay sumasambit ng salita habang iwinawagayway ang isa niyang kamay. Maya-maya'y inilagay niya itong muli sa ibabaw ng panyo at tiniklop yun. Inilagay niya sa gitna ng hugis triangulo na linya.
Mamaya'y may makakasama ka na naman. Huwag mong isipin ng tumakas dahil hindi ko pa hihintulutan na makalabas ka rito na hindi kayo nakukumpleto. Gusto kong makita kayong magmakaawa. Ngunit walang makakarinig sa palaghoy ninyo. Walang ibang makakain si Jose maliban sa ginawang lumpia ng ginanga na inilagay sa kanyang harapan. Halos masuka siya dahil laman yun ni Omar na binalot upang gawing lumpiang Shanghai. Wala siyang magawa dahil sa matinding gutom. Ginisa naman yun ng ginanga kaya't kinagat niya ang lumpia na nakapatong sa mesa. Hinang-hina na rin siya at hindi na kayang kalaga ng sarili. Naaamoy na rin ni Joshua na nagsisimula ng mabulok ang katawan ng kaibigan. Magsisiman siya, ngunit huli na. Hindi na sila mapapatawad ni Aling Luisa. Nagulat si Philip nang makita si Coach Jose sa kanyang likuran. Sinabihan siya nito na may pupuntahan sila, kung kaya't kagad naman itong sumama. Nagtaka ang binata kung bakit ibang kotse ang kanilang sasakyan. Subalit laking gulat niya nang makita sa replika ng salamin na hindi na si Coach Jose ang nagmamaneho ng sasakyan. Isang lalaki na kawangis ni Vincent. Imposibleng buhay ka! Ilang sandali nagbago na naman ang mukha nito sa paningin ng binata. Ngumisi ito sa kanya kung kaya't natakot siya sa lalaki. Gusto pa niyang agawin ng manibela, ngunit may matigas na bagay ang biglang sumalpok sa kanya na nagmula sa kanyang likuran. Nang makarating si Luisa sa kanyang tinitirhan, ay dala niya na ang 3 binata na pumaslang sa kanyang anak. Hinipnotismo niya ang isang driver ng taxi upang sumunod sa utos nito. Pagkagising naman ito'y wala na itong maalala. At sa tuwing may makakita naman sa kanya, sa ilalim ng kapangyarihang itim, ang tanging makikita ng pangkaraniwang paningin sa kanya ay wangis ni Vincent. Hinila ni Luisa sina Philip, Eddie at George patungo sa kanyang dampa. Agad niyang tinali ang mga kamay at paa ng mga ito. Sinipa-sipa ni Joshua ang mga kaibigan upang magising, subalit hindi pa rin nanumbalik ang kanilang mga ulirat. Hayaan mo na silang magpahinga. Mahaba ang binyahe namin. Paano mo nagagawa itong mag-isa? Hindi ako nag-iisa. Marami akong kasama na hindi ninyo nakikita. Gusto mo bang ipakilala ko sila sa'yo? Nanahimik si Joshua dahil batid niyang iba na naman ang iniisip ng ginanga at masasaktan lamang siyang muli. Ilang sandali nagising sina Philip. Ganun na lamang ang pagkagulat ng mga ito nang makita ang kanilang sitwasyon. Nasaan ako? Anong ginawa mo sa amin? Nagpalinga-linga siya hanggang masipat ng kanyang paningin ang walang buhay na si Omar. Naaamoy na rin nila ang umaalingasaw na amoy na nanggagaling sa naaagnas nitong katawan. Nang dahil sa kulam ay nilinlang ni Aling Luisa ang kanilang pag-iisip, kung kaya't nakayanan niyang dalhin ang mga binata sa kanyang lugar. Hindi lamang ang pagbibigay ng sakit sa pisikal ang kulam, maging sa pamamagitan ng isip. Sapagkat gusto niyang makita ang paghihirap ng mga tao na kumitil ng buhay ng kanyang anak. Gusto niyang danasin rin ng mga ito ang hirap na pinagdaanan ni Vincent. Anong ginawa mo sa kanila? Pawal mo kami rito, baliw! Tumahimik ka! Ang pinakaayaw ko sa lahat, yung reklamador! Nanlaki ang mga mata ng ginanga dahil sa pagkairita kay Philip. Kung kaya't hiniwa niya ang naaagnas na laman ni Omar at binalot sa lumpia wrapper. Ibinuka niya ang bibig ng binata at pilit na pinapakain. Dinuraan siya ni Philip sa mukha kung kaya't nagdagdagan ang kanyang galit.
Kinuha niya ang itak na naroon sa ibabaw ng lamesa at inilapat yun sa leeg ng binata. Nandito ka sa teritoryo ko. Kung kaya't wag na wag mo akong angasan. Kung anong pinag-uutos ko, sundin mo. Naiintindihan mo ba ako? Pilit na isinubo ni Luisa ang ginawa niyang lumpiang Shanghai sa bunganga ni Philip. Kung kaya't nasuka ang binata sa kanyang ginawa. Maya-maya'y huminahon si Luisa at umupo sa kanilang harapan. Isa-isa niyang pinakita ang larawan nilang mag-ina sa mga bihaga. Masasayang alaala na punong-puno ng pangarap. Ngunit hindi na maibabalik dahil patay na si Vincent. Umiiyak na nagkwento siya tungkol sa kanilang mag-ina. Ngunit bigla na namang nagbago ang tono ng kanyang pananalita at galit na pinagsasampal ng mga binata. Anong kasalanan ng anak ko sa inyo? Hindi ako perpektong ina. Pero ibinibigay ko ang lahat para maging masaya siya at maging mabuting tao. Ngunit bakit niyo siya pinatay? Bakit niyo siya pinatay? Sagot! Nanginginig na napasiksik ang mga binata sa sulok dahil sa takot sa ina ni Vincent. Hindi nila sukat akalain na isa palang mangkukulam si Aling Luisa. Itinuro ng ginang ang mga kalansay na nakahilera sa gilid ng kanyang kubo. Sa tulong ng liwanag ng gasera ay nakita yon ng mga binata. Sinabi ni Luisa sa kanila na kalansay yun ng kanyang asawa at mga biyanana. Dahil sa hindi na niya makayanan ng pananakit ng asawa ay kinulam niya ito hanggang sa bawian ng buhay. Nang dahil din sa hindi magandang pagtrato ng kanyang mga biyanan sa kanya at pangaalipusta, ay binigyan rin niya ang mga ito ng sakit hanggang mamatay. Kung kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon na makatakas mula sa kalupitan ng mga ito. Umiiyak ang mga binata sa pagmamakaawa sa ginang na huwag na silang patayin. Huwag kayong mag-alala. Ilalagay ko naman dyan ang mga kalansay nyo. Matagal ko nang iniwan ng masamang gawain. Pero nang dahil sa inyo, binuhay nyo muli ang galit ko. Kinuha ni Aling Luisa ang uniforme ni Vincent at niyakap ito habang sumasayaw. Suot rin niya ang puting bestida na kanyang isinuot ng sabitan niya ng medalya ang anak. Ngunit sa pagkakataong yun ay marami ng bahid ng dugo. Maya-maya'y iminulot niya ang kanyang mga mata at nabaling na naman ang kanyang pansin sa mga bihaga. Tumalikod si Luisa sa mga binata upang kunin ang kanyang mga sangkap. Nakapa ni Philip ang patalim na nalaglag sa mesa. Kung kaya't ginamit niya yon upang putulin ang tali sa kanyang mga kamay at paa. Pinasa-pasa nila ang patalim at kinalaga ng kani-kanilang sarili. Umarap si Luisa sa mga binata, ngunit laking gulat niya nang hatawin siya ng itak ni Philip. Dahilan na matamaan siya sa pisngi na nagdulot ng hiwa. Papatayin kita! Isusunod kita sa anak mo! Hinila siya ng dalawa niyang kasamahan upang tumakas. Tahimik lamang silang tinatanaw ni Luisa habang hinahayaan lamang ang dumurugong sugat sa pisngi nito. Bahagya siyang pumikit at sumambit ng orasyon. Nagdidiliryo na noon si Joshua dahil sa naimpeksyon na ang kanyang katawan, sanhi ng pagkapaso. Lumalabo na ang kanyang paningin, kasabay ng paghina ng tibok ng kanyang puso. Ilang sandali lumaylay ang mga kamay ni Joshua at ang ulo nito habang nakataling nakaupo sa silya. Pahiwatig na nawala na siya ng buhay. Palakas ng palakas ang usal ni Luisa habang itinataas ang kanyang mga kabaya. Maya-maya'y tumayo ang naagnas na bangkay ni Omar at lumalakad ito palabas ng dampa. Nanimoy muling nabuhay. Palinga-linga ang bangkay sa paligid.
Ilang sandali malakas na kinalas ni Joshua ang mga tali na nakapulupot sa kanyang katawan. Lumalakad din ito palabas ng kubo habang nakayuko. Binuhay ni Luisa ang mga bangkay upang utusan ang mga ito na hanapin ang mga binata. Ang patay ay mabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan na aking taglay. Mga bangkay na aking alipin, tumakas ay hanapin at paslangin. Kasabay ng mga katagang yun ay ang pag-ihip ng malakas na hangin. Nagulat si George nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ng naaagnas na bangkay ni Omar. Napaatras siya dahil papalapit ito sa kanya. Napatid siya sa nakausling sanga kung kaya't bigla siyang natumba. Nanginginig ang buo niyang katawan dahil sa nararamdamang takot. May nakapa siyang sanga at iniwasiwas niya yun sa harapan ng bangkay. Dahan-dahan siyang tumayo upang hambalusin si Omar. Subalit hindi man lamang ito natinag sa kanyang pagsugod. Napasandal siya sa puno ng kahoy. Bigla siyang napasigaw nang biglang nahulog ang walang buhay na lalaki. Naninaw niya na nakauniforme pa yun ng pulis. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay naaninag niya ang mukha ng dugo ang tao. Yun ang imbestigador na kanilang binayaran ng malaking halaga upang ilihis ang lahat ng ebidensya sa pagkamatay ni Vincent. Gumapang si George sa damuhana at pilit na ikinukubli ang sarili. Naririnig niya ang humahangos na bangkay ni Omar. Batid niyang palapit na ito sa kanya. Natakasan man nila ang batas, ngunit hindi ang mangkukulam na ina ni Vincent. Pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak upang hindi siya marinig ng bangkay na naghahanap sa kanya. Subalit nagulat siya nang bigla na lamang tumayo ang walang buhay na pulis at bigla siyang hinablot. Nandidilat ang mapupulang mga mata nito habang nakatitig sa binata. Binitin siya ng bangkay ng pulis at inihagis sa damuhan. Bumagsak siya malapit sa naaagnas na si Omar. Kung kaya't nilapitan siya nito at paulit-ulit na hinahambalos ng sanga ang kanyang ulo. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa loob ng gubat. Hinalukay ng dalawang bangkay ang kanyang tiyana at kinuha ang kanyang mga laman loob. Tila mababangis na hayop lamang ito dahil sa utos ng kapangyarihang itim ni Aling Luisa. Sa di kalayuan, kitang-kita ni Philip kung paano lapain ng dalawang bangkay ang katawan ni George. Kampo ng diablong mag-inang yun! Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita sapagkat sa mga pelikula lamang niya yun napapanood. Kinuha niya ang maliit na kutsilyo na nasa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit niya yung hinahawakan. Napasandal siya sa puno nang makitang tumatakbo patungo sa kanyang kinaroroonan ng pulis. Tumutulo pa ang dugo sa bibig nito nang matapos lantakan ng kanyang kaibigan. Nakahinga siya ng malalim nang lumagpas ang dugo ang pulis sa kanyang pinagkukublian. Naninaw niya na hinahabol nito si Eddie na nooy patuloy na tumatakbo. Walang makakatakas! Hindi ako papayag na hindi ninyo pagbabayaran ng pang-aapi sa aking anak! Paulit-ulit na sinasaksak ni Aling Luisa ang litrato ng 5 binata. Dahilan na nakaramdam ng kirot sa katawan si Philip. Napahinto si Eddie sa pagtakbo at napasapo sa kanyang tiyana. Namilipit siya sa sakit sa hindi niya may paliwanag na dahilan. Pilit siyang tumayo ng may maaninaw na liwanag. Batid niyang nagmumula yun sa flashlight kung kaya't nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo roon upang humingi ng tulong. Bahagya siyang napaatras nang makitang taong kanyang tinungo. Kawangis ni Vincent na nakasuot ng uniforme na puno ng dugo.
Kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali nakita niya ang mukha ni Aling Luisa na may hawak na patalim. Labis ang kanyang pagmamakaawa, subalit napahalakhak lamang ang ginang at nilapitan siya nito. Maubos man ang mga luha nyo, pero hindi ako maaawa sa mga katulad ninyo. Mas masahol pa kayo sa kampo ng dyablo! Patakbo siyang sinugod ni Aling Luisa, subalit tinadyakan niya ang ginang, kung kaya't tumilapon ang hawak nitong patalim. Tumakbo siyang muli upang lumayo sa babae, subalit humarang sa kanyang harapan ang bangkay ni Omar, na nooy nanilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Bigla siya nitong sinakala. Nanlaban siya sa bangkay, kung kaya't nagpagulong-gulong sila sa damuhana. Ilang sandali ay tinusok niya ang mata ng kalabana gamit ng kanyang daliri. Tumatalsik pa ang dugo sa kanyang mukha, ngunit hindi man lamang nakaramdam ng sakit ang kanyang kalabana. Bagkus ay sinakmal siya nito sa pisngi, dahilan na matanggal ang kanyang laman. Dinig ni Philip ang palahaw ng kanyang kaibigan na si Eddie. Maging siya ay wala nang kawala sa mga bangkay na binuhay ng mangkukulam na babae. Hinalukay ng naaagnas na si Omar ang laman ni Eddie. Umaawit lamang si Aling Luisa ng ugoy ng duyana na siyang palagi niyang inaawit kay Vincent noong maliit pa ang anak. Tila hindi niya naririnig ang pagtangis ng binatang si Eddie habang hinahalukay ang laman nito. Kinuha niya ang tumilapon na patalim at ibinigay yun sa aliping bangkaya at agad na lumakad palayo. Paulit-ulit na inundayan ng saksak ng naagnas na si Omar ang leeg ni Eddie hanggang sa maputol niya ito. Hayop kang babae ka! Kung alam ko na ganito sasapitin namin, sana pinatay na kita kasama ang anak mo! Ringid sa kanyang kaalaman na naririnig ni Aling Luisa ang kanyang sinasambit. Ilang sandali nakarinig siya ng mga kaluskos malapit sa kanyang pinagkukublihan. Nakita niya ang ulo ni Eddie na pagulong-gulong. Nakadilat pa ito habang nakaharap sa kanya. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat. Bit-bit ng bangkay ni Omar ang katawan ng lalaki at inihagis ito patungo sa kanya. Nakakaramdam ka rin pala ng takot. Ang buong akala ko matapang ka. Kaya't gano'n na lang kadali sa'yo ang patayin ng anak ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung anong dahilan mo para buhayin pa kita. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataong baguhin ang aking sarili. Pangako, magpapakabait po ako. Napangisi si Aling Luisa dahil sa naisip niyang ideya. Pinayagan niya itong makatakas. Yun ay kung hindi siya maaabutan ng mga bangkay na humahabol sa kanya. Sapagkat kamatayan ng kanyang sasapitin sakaling mahuli siya ng mga ito. Binilangan ni Aling Luisa hanggang 3 si Philip upang makatakbo at bigyan ng pagkakataon na tumakas. Ilang sandali pa ay hinahabol na siya ng mga buhay na bangkay. Bumalik ang mangkukulam sa kanyang kubo at naupo sa silyang tumba-tumba habang niyayakap at inaawitan ng anak. Napapikit siya habang inaalalang magandang kwentuhan nila ni Vincent na umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, anak. Lahat gagawin ko para sa'yo. Samantala, humahangos na tumatakbo si Philip. Sumasakit na ang kanyang mga paa, ngunit nanaig sa kanyang isipan ang makatakas. Naaaninaw niya ang 3 bangkay na humahabol sa kanya, kaya't kinakailangan niya magpatuloy sa pagtakbo. May nakapasang kutsilyo, kung kaya't bahagya siyang nakaramdam ng pag-asang makalaban sakaling maabutan siya ng mga ito. Bagamat napapansin niya na kahit malayo na ang kanyang itinakbo, ay pabalik-balik lamang siya sa kanyang dinadaanan.
Ang palatandaan niya ay ang puno ng mangga na may mga dugo. Shit! Naliligaw ako! Saan na bang daan palabas sa impyernong lugar na ito? Hinubad niya ang kanyang damit dahil yun ang paraan ng mga tao kapag naliligaw. Tumakbo siyang muli, subalit hindi pa rin umubra ang kanyang ginawa. Bigla siyang nagulat nang maramdaman na may mga kamay na humawak sa kanya. Bumungad sa kanyang paningin ang katawan ni Eddie na nooy pugot ang ulo. Tumayo ito sa kanyang harapan at kinakapasan ito. Malakas niyang tinadyakan yun kung kaya't bumulagta ito sa damuhan. Nakaramdam siya ng pagod, kung kaya't sandali siyang napaupo habang hinihingala. Batid niyang mahihirapan siyang makalabas ng gubat dahil hindi niya kabisado ang daan. Sa palagay niya'y nililigaw siya ng babae. Ilang sandali ay may nakita siyang tao na nakadapa. Pinatihaya niya yun, ngunit laking pagkabigla niya nang makita niya ang kanyang mukha. Ganun na lamang ang kanyang takot, kung kaya't agad siyang tumayo upang umalis doon. Subalit biglang hinawakan ng lalaki ang kanyang paa at kinanadkad siya nito. Maya-maya'y naaaninaw niya na nagpalit ito ng wangis ni Vincent. Pagkurap niyang muli, ay nakita niyang ang bangkay ni Omar ang humihila sa kanya. Bitiwan mo akong hayop ka! Sinaksak niya ang mga kamay ng humihila sa kanya, kaya't bahagya siyang nabitiwan ito. Lingid sa kanyang kaalaman na pinaglalaruan ni Aling Luisa ang kanyang pag-iisip. Patuloy na nilalabanan ni Philip ang mga patay na binuhay ng mangkukulam na sumusugod sa kanya. Nagpambuno sila ni Omar hanggang sa may makapasang malaking bato. Ipinukbok niya yun sa ulo ng kanyang kalaban hanggang mapisa ang bungo nito. Kahit wala na itong ulo ay pilit pa rin itong tumatayo. Kung kaya't buong lakas na naman niyang inundayan ng saksak ang katawan ng bangkay. Pagod na si Philip. Ngunit kailangan pa rin niyang lumaban. Ilang sandali naririnig niya ang paparating na dugo ang pulis at palinga-linga pa ito sa paligid. Naisipan ni Philip na kailangan niyang patayin ang mangkukulam. Sa gayon ay tuluyan na siyang makatakas at mawawala ang itim na kapangyarihan na pumapaloob sa naturang lugar. Dahan-dahan siyang bumalik sa kubo ng mangkukulam. Nakiramdam siya sa kanyang paligid. Sakaling sugurin na naman siya ng mga bangkay. Nagtago siya sa likod ng puno habang hinahawakan ng mahigpit ang patalim. Naaninaw niya ang babae na nooy nakaupo sa tumba-tumba. Sige, matulog ka ng mahimbing. Sisiguruhin kong hindi ka na magigising. Palipat-lipat siya ng punong pinagkukublian hanggang makarating siya sa natutulog na mangkukulam. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na patalim upang saksakin ang ginang. Subalit laking gulat niya nang biglang iminulat nito ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kanya ang mapupula nitong mga balintataw. Animoy naman hidang buo niyang katawan at hindi makaalis sa kanyang kinatatayuan. Tila may kung anong lakas ang bumuhat sa kanya at ibinagsak siya sa lupa. Namilipit siya sa sakit at nabitiwan ng patalim na kanyang hawak. Akala mo ba'y basta-basta lang kitang patatakasin? Wala kang utak! Bawat araw ng pagkawala ng anak ko, pagdudusahan mo! Tinapakan ni Aling Luisa ang kamay ni Philip na nooy inaabot ang kutsilyo. Ilang sandali napansin niya ang bangkay ni Joshua na paika-ikang lumalakad papalapit sa kanya. Bumalik muli ang ginang sa tumba-tumba at muling umupo. Pinagmamasdan ang namimilipit sa sakit na binata. Ipinikit na naman niyang muli ang kanyang mga mata at hinayaan si Philip na saktan ng binuhay niyang bangkay. Pilit na tumayo ang binata at tumakbo na namang muli upang takasan ang patay na humahabol sa kanya.
Napagtanto niya na ginagamit ng mangkukulam silang magkakaibigan upang patay nila ang isa't isa. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nagkukubli sa mga damuhan. Malalim na ang gabi kung kaya't naramdaman niya na nangihina na rin ang kanyang katawan dahil sa walang katapusang pagtakbo. Bumalik sa kanyang alaala kung paano nila pinahirapan si Vincent na wala namang ginawang kasalanan sa kanila. Dahil lamang nilamon siya ng inggit at pagiging makasarili kung kaya't nagawa niya ang karahasang yun. Napatigil siya sa pag-iisip nang maninamang duguang si Joshua. Bahagya itong napahinto sa tabi ng walang buhay na pulis at pasalampak na naupo. Hinalukay nito ang laman loob ng pulis na animoy isang hayop. Hindi lubos maisip ni Philip na mangyayari ito sa kanila. Dahil sa matinding pagod at pagkagutom, ay unti-unting lumabo ang paningin ng binata hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Naririnig ni Philip ang tawanan ng kanyang mga kaibigan habang nakatingin ang mga ito sa kanya. Umaalingaw-ngaw ang mga boses habang siya'y ginigising. Panaginip lang ang lahat. Nasambit niya at unti-unting iminulat niya ang kanyang mga mata. Ngunit napabalikwas siya ng bangon nang mapansin ang nakahandusay ng mga bangkay sa kanyang tabi. Tinakpan niya ang kanyang dalawang tenga dahil pabalik-balik sa kanyang pandinig ang mga boses ng kanyang mga kaibigan. Ikaw ang pumatay sa amin! Traitor ka! Kasalanan mo to! Ikaw ang dapat parusahan dahil ikaw ang nag-utos sa amin na patayin si Vincent! Paulit-ulit na mga salitang kanyang naririnig. Nangingitim na rin ang palibot ng kanyang mga mata. Natataranta siya sa tuwing may nadidinig na kaluskos. Palinga-linga siya sa paligid. Ngunit wala na roon ang babaeng mangkukulam. Ngunit mahigpit niya pa ring hinahawakan ang patalim. Ilang sandali pa'y may narinig siyang sasakyang papalapit. Iniluwan noon ng kapulisan sina Ginang Sanchez at Coach Jose. Agad na nilapitan ng mga pulis si Philip. Sir, hindi ako pumatay sa kanila. Wala akong kasalanan. Siya, ang babaeng niya nang pumatay sa aking mga kasamahan. Tumango ang tatlong pulis at inakay siya patungo sa patrol na sasakyan. Wala silang nakitang babae na itinuturo ng binata. Pinusasan siya ng pulis, ngunit patuloy siyang nagpupumiglas at nagsasabi na hindi siya ang pumatay sa mga bangkay na naroon. Subalit puno ng dugo ang kanyang katawan at may patalim pa siyang hawak. Paulit-ulit niyang sinabi sa mga kapulisan na kagagawan niyo ng mangkukulam. Ang magpapatunay ay ang mga gamit nito sa dampa. Subalit laking gulat niya na wala silang nakitang mga gamit doon bukod sa mesa at silya. Nandiyan ang mga gamit niya. Mga kandila, litrato at kung ano-ano pa. Pinatay niya sila Omar, Joshua, George at Eddie. Binuhay niya ang mga patay. Maniwala po kayo sa akin. Hanggang sa narating nila ang istasyon ng pulisya, iginigiit ni Philip na hindi siya ang pumaslang sa mga kasamahan. Bigla siyang napatigil sa pagsasalita nang makita ang isang babae na lumabas ng silid. Siya! Siya ang mangkukulam at nagpahirap sa amin. Maniwala po kayo. Hulihin niyo po siya! Napakamot ng ulo ang babaeng pulis dahil napagkamalan siyang mangkukulam. Hindi makapaniwala si Ginang Sanchez at Coach Jose sa ginawa ni Philip sa mga kaibigan nito, maging sa isang pulis. May nakapagsumbong sa mga kapulisan sa ginawang krimen ni Philip. Ayon na rin sa mga nurse sa ospital na si Philip ang sumundo kay Joshua nang lumabas ito ng ospital. Hindi makapaniwala si Philip sa kanyang narinig. Hindi ako! Ang mangkukulam! Ang babae! Biktima ako! Hindi ako salarin!
patuloy niyang itinuturo ang mga babaeng nasa kanyang harapan, maging si Ginang Sanchez. Maya-maya ay dumating ang kanyang mga magulang at nakita ang kalagayan ng anak. Hindi nakulong si Philip sa salang pagpatay sa mga kasamahan. Inilagak siya sa mental hospital dahil wala na ito sa tamang pag-iisip. Walang araw na hindi siya natatakot. Madalas ay tumatakbo siya sa kanyang kwarto at nagtatago sa ilalim ng kama. Hinahabol daw siya ng mga bangkay na muling nabuhay. Dahil sa pagod ay nakatulog si Philip. Ilang sandali napabalikwas siya ng bangon nang sumagi na naman sa kanyang mga balintatawang mukha ng kanyang mga kasama. Kahit saan man siya tumingin ay nakikita niya mga ito. Pakiusap! Huwag niyo akong patayin! Tigilan niyo na ako! Umaalingaw-ngaw ang boses ni Philip sa loob ng gusali, kung kaya't naiistorbo ang ibang pasyenteng nagpapahinga. Agad na tinungo ng dalawang bantay ang kanyang kwarto upang turukan siya ng pampatulog. Namilog ang mga mata ni Philip nang tumambad sa kanyang paningin ang naaagnas na mukha ni Vincent at ni Joshua. Nilalapitan siya ng mga ito, kung kaya't binabato niya ito ng una na. Huwag kayong nalapit! Lumayo kayo sa akin! Alis! Napapailing na lamang ang dalawang bantaya at pilit na ginagapos naman si Philip dahil nakakaistorbo ito sa iba. Nandidilat ang mga mata ni Philip nang iturok sa kanyang injeksyong may laman na dugo. Ilayo niyo ang laso ng mangkukulam na yan! Pakawalan niyo na ako rito! Sa bawat taong nakikita ni Philip ay ang mga bangkay at ang mangkukulam ang kanyang naaninaw. Kaya't palala ng palala ang kanyang kalagayan. Maging ang mga pasyenteng kanyang nakikita ay napagkakamalan niyang patay na binuhay. Umugong ang balita sa paaralan ang tungkol sa ginawang pagpatay ni Philip sa kanyang mga kasamahan sa basketball. Dahil sa pagkalulong sa pinagbabawal na droga, kung kaya't nagawa niya ang karumal-dumal na krimen. Nakita sa bag na pagmamay-ari ng binata ang pinunit na certificate ni Vincent at basag na tropeyo. Nakumpirma ni Coach Jose na siya rin ang salarin sa pagkamatay ni Vincent. Hindi na nakayanan ni Philip ang paghihirap. Ang mga gamot na pampakalma na itinuturok sa kanya ay hindi na tumatalab. May nasipat siyang gunting na nahulog sa sahig. Sinaksak niya ang kanyang leeg hanggang sa sumirit ang dugo. Hindi niyo na ako masasaktan pa! Uunahan ko na kayo! Tumatawa pa habang sinasaktan ito ang sarili. Nakita ng lalaking bantay ang kanyang ginagawa, kaya't tumakbo ito upang siya'y pigilan. Subalit malakas niyang tinadyakan ng lalaki at sinaksak rin niya ito sa braso. Namumula ang mga matang dinagana ni Philip ang lalaki. Ang nasa isip niya ay isa siyang patay na binuhay ng mangkukulam. Pilit niyang pinupunit ang damit ng lalaki upang hiwain ang tiyan nito gamit ang gunting. Subalit malakas na itinarak ng bantay ang hawak niyang injeksyon sa sentido ng pasyenteng si Philip. Naglalaway pa ito na animoy isang asong ulul. Hindi man lamang nakaramdam ng sakit ang binata. Kaya't pinagpatuloy niya ang kanyang pagsugod sa lalaki. Nakita sila ng isa pang bantay, kung kaya't tinungo nito ang kinaroroonan ng kanyang kasama at ni Philip. Maging siya ay sinugod ng binata. Natamaan siya ng gunting sa kamay at nagdulot ito ng sugat. Nakalabas ng silid si Philip. Ngunit hindi niya napansin ang dalawang baliw na naglalakad sa hallway. Hinambalo siya nito ng silya ng paulit-ulit sa ulo. Bumagsak siya sa sahig habang pasinok-sinok. Dahil sa malaki ang pinsala niya sa ulo ay kagad siyang hiniga sa stretcher upang ipagamot. Habang itinutulak siya palabas ng gusaling yun, ay nagsipalakpakan ng ibang mga baliw na animoy isa siyang artista.
ang iba na may pumalahaw ng iyak. Nang dahil sa maraming dugo ang nawala sa kanyang ulo at nagkalat ang kanyang utak, ay agad siyang binawian ng buhay. Lingid sa kaalaman ng mga kapulisana na si Aling Luisa ang may kagagawa na isuplong si Philip sa ginawa nitong krimena. Sa pamamagitan ng paghipnotismo sa isang binatilyo na napadaan malapit sa lugar na yon. Ano man ang kanyang sinasambit ay yun din ang paliwanag ng binatilyo. Agad niyang iniligpit ang lahat ng kanyang mga gamit at iniwan ng walang malay ni si Philip, kasamang mga bangkay ng mga kaibigan nito. Nanirahan si Aling Luisa sa tuktok ng bundok, malayong malayo sa mga tao. Tila nakahinga siya ng maluwag nang tuluyan na niyang may paghiganti ang anak. Paminsan-minsan ay dumadalaw siya sa libingan ni Vincent. Ngunit hindi siya nagpapakita sa mga tao. 4 na taon matapos mamatay si Vincent, binisita ni Cesar ang kaibigan sa sementeryo. Bit-bit ang diploma. Kinakausap niya ang kaibigan habang kaharap ang nicho nito. Bro, nakapagtapos na ako. Sinikap ko makakuha ng diploma na to. Dahil ikaw ang naging inspirasyon ko. Nagsindi siya ng kandila at dinalhan ng bulaklak ang kaibigan. Nakaagaw ng pansin sa kanya ang iilang pirasong bulaklak. Nagpalinga-linga si Cesar sa paligid. Nasipat niya ang babaeng nakasuot ng itim na blusa habang nakatakip ang mukha. Batid niya na si Aling Luisa yun, kaya't pinuntahan niya ang ale. Tumakbo palayo sa kanya ang babae hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Dahil sa kalupitan, inggit at pagmamanipula ng katotohanan gamit ng yaman, inilagay ni Aling Luisa ang batas sa kanyang mga kamay upang maipaghiganti ang kawalang hustisya ng pagkamatay ng kanyang anak. Lingid sa kalaman ng nakararami na nanggaling siya sa lahi ng mga mangkukulam. Wakas,